Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. Kilala si Naoya Inoue bilang halimaw at may taglay na lakas sa pagsuntok, kaya hindi kataka-taka na makuha niya ang mga iba't ibang world title belt. Pagkatapos patumbahin ni Naoya Inoue ang pambato ng Dominican Republic na si Carlos Payano, noong October 7, 2018. Dahil sa angking lakas ni Naoya Inoue ay unang round pa lang ay knockout na agad itong si Carlos Payano. Finish him! Lumipas ang isang taon ay si Emmanuel Rodriguez naman ang kanyang sinagupa, paglabanan nila ang semi-final World Boxing Super Series, o WBSS semi-final, noong May 18, 2019. Sa pagharap pa lang dito ng dalawang mandirigma ay pansin na rito ang galit sa mga tingin ni Naoya Inoue na parang gusto ng polanan ng mga solidong body shot itong si Rodriguez. Para sa kaalaman ng lahat, kung bakit ganun makatingin si Naoya Inoue, ay dahil ang kanilang weigh-in ay meron na palang nangyari sa dalawang kampo na hindi nagustuhan ni Naoya Inoue. Tinulak at dinuro-duro dito ng coach ni Rodriguez na si William Cruz ang tatay ni Naoya Inoue, dahil nga umano sa pagbavideo ng tatay ni Naoya Inoue kay Rodriguez habang nag-iinsayo, na hindi nagustuhan ng coach ni Rodriguez na si William Cruz. Ayon sa ama ni Naoya Inoue, it was an open workout so naturally I was taking pictures and using phone. A guy came over, after staring down at us from the ring, and said I couldn't do it and pushed me aside. That was very ungentlemanlike. Kaya dahil sa pangyayating ito ay sobrang ikinagalit ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ang ginawa ng kampo ni Rodriguez sa kanyang ama. Ayun nga dito kay Naoya Inoue. Truly, this event that happened to my father was an incident that got me angry. Because of the behavior of Puerto Rican coach with no respect to my father. This is the reason why I decided to jump right into the fight to knock Emmanuel Rodriguez out at all costs, to hit him as hard as ever in a vindictive way. So ayan nga ang pahayag ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Pero kahit ganon, ay wala pa ring pakialam at walang takot si Emmanuel Rodriguez sa mga sinasabi ni Naoya Inoue, dahil malaki pa rin ang kumpiyansa niya na matatalo niya itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Dahil ayon nga dito kay Rodriguez ay patutumbahin at wawasakin niya itong si Naoya Inoue sa ibabaw ng boxing ring. Isama mo pa dito ang mga pinagsasabi na trash talk ng coach ni Rodriguez, na ayon sa kanya hindi tunay na halimaw itong si Naoya Inoue, dahil ang tunay na halimaw pagdating sa boxing ay walang iba kundi ang alaga niya na si Emmanuel Rodriguez. Dahil sa mga salitang pambabastos at kawalang respeto sa kampo ni Naoya Inoue ay labis-labis nga dito ang galit niya sa kampo ni Rodriguez. Si Naoya Inoue ay may record na 18 wins, 0.15 knockouts, walang talo at may knockout rate na 86.36%. Samantala si Emmanuel Rodriguez naman ay may 19 wins, 12 knockout, walang talo at may 54.66% knockout rate. Unang round pa lang ay labis na dito ang gigil ng halimaw ng Japan na tila gustong-gusto agad patumbahin si Emmanuel Rodriguez. Sa pangalawang round ay dito nahahagupitin ng signal number 10 ni Naoya Inoue si Emmanuel Rodriguez, dahilan sa pagbagsak at pagkatalo nito. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita.
Ang 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao ay iniulat na muli siyang magbabalik. Iniulat kamakailan lang na gusto niyang maging Hall of Famer, gusto niyang maging bahagi at makipagkompetensya at maging representative ng bansang Pilipinas sa darating na Olympics sa taong 2024 sa bansang Paris. Ayon kay Manny Pacquiao sa Filipino News, ay nais niya kumatawan sa bansang Pilipinas, ngunit hindi siya napili para kumatawan sa bansang Pilipinas dahil hindi daw siya qualified doon. For that. Oh, excited naman ako dyan dahil from the beginning, di ba, sabi ko, napunta ako sa Manila kasi gusto kong masali sa Philippine team nung araw. Kaso lang hindi ako nakuha, na-reject ako dahil hindi daw ako marunong. So, napilitan ako mag-professional lang at age of 16. So, yun yung dahilan nun. Pero from the beginning, ang pangarap puso ko ay makakuha ng gold medal sa Olympics. Thank you. And on that, Ang tanging layunin lang naman ng pambansang kamao Manny Pacquiao ay makuha ang isang gintong medalya sa Olympics na kadalasan ibinibigay sa mga nagiging champion sa palarong pambansa. Ayon nga rito sa Philippine Olympic Committee President na si Abraham Tolentino, na may limitasyon sa edad para makapaglaro sa Asian Games Olympic qualifier ay 40 years old. Alam naman natin na si Manny Pacquiao ay may edad na 45 years old, ipinanganak siya noong December 17, 1978, kaya hindi na siya pwede sa palarong pambansa. Ngunit si Manny Pacquiao ay napaulat na maaari siyang ma-qualify sa palaro sa ikalawang quarter next sa taong 2024. Ang huling laban ng pambansang kamao Manny Pacquiao noong Agosto taong 2021 at nagtala siya ng 62 wins, 8 talo, 2 draw, 39 na knockout, at sa taon din na iyon ay sinabi niya rito ang kanyang pagre-retiro sa boxing. Nakalaban na rin dito ang ma-fighter na si DKO noong December. No, he's not the same age he was before, so yeah, and I think Manny can really, he knows he can explode in with speed whenever he wants. Return of the great Manny Pacquiao against DKU. Couple of lefts. Right hook upstairs by Manny Pacquiao, and you really wonder. Manny and DK. Now seeing this, I don't think Mayweather would accept it because I can't see him beating Pacquiao. At plano niya ring harapin at kakalabanin ang pinagmamalaki ng Thai boxing star, na walang iba kundi si Buako Banchamek, sa taong 2024 sa isang exhibition game. At maraming nakaabang sa laban ni Manny Pacquiao kontra Buako Banchamek. Good luck pambansang kamao sa laban mo kontra Banchamek sa susunod na taon. Sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao ang malakas na si Buako Banchamek? Just comment down below guys. Thank you for watching. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe for more updates. And once again, this is Wins World TV, saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright, God bless us.